Makalipas ang ilang linggo, nagkaroon ng isang impormal na salo-salo ang ika-8 kumpanya, ika-5 kumpanya, at iba pa. Ginawa ito bilang bahagi ng pagbuo ng tiwala at mas matibay na ugnayan sa pagitan ng bawat miyembro, lalo na't sila ay magsasama-sama sa pagsasanay. Pagkatapos ng pagsasalo-salo, nagkaroon ng masinsinang pag-uusap sina Obi at Habana tungkol sa plano ni Obi na alamin ang buong katotohanan sa misteryosong pagsiklab ng mga tao. Inamin ni Habana na dahil kay Shinra ay nagbago ang kanyang pananaw, nakita niya ang isang tunay na bayani sa batang ito kaya naman handa siyang tumulong sa layunin ni Obi. Alam nila sa isa't isa ni Obi at Habana na kakailanganin nilang imbestigahan din ang iba pang kumpanya kung nais nilang malaman ang katotohanan sa kaso ng human combustion. Ipinaunawa ni Habana na maaaring hindi agad maintindihan ni Obi ang lalim ng kanyang pananaliksik tungkol sa mga Infernals, pero base sa mga nakuha niyang resulta, may isang taong nasa likod ng lahat ng insidenteng ito. Dahil dito, nagpasya sila Obi at Habana na magsanib puwersa upang mahanap ang katotohanan at mapanagot ang mga responsable sa mga kasong ito. Kinabukasan, ibinunyag ni Captain Obi na balak niyang pasukin nila ang ika-1 kumpanya dahil hinala nilang may gumagawa doon ng mga artipisyal na infernal. Bilang bahagi ng misyon, inatasan niya sina Shinra at Arthur na mag-undercover sa unang kumpanya bilang bahagi ng reassignment training upang makalakom ng sapat na impormasyon tungkol sa mga taong artipisyal na lumilikha ng mga infernals. Sa pangunguna ni Maki, hinatid sila nito sa Company 1 kasama sina Toru bilang palamuti para sa misyon, sinalubong sila ni Kerem at doon ay sinubukan silang insultuhan ito, subalit napagtanto ni Shinra na para lamang itong isang batang nang aasar na walang laman ang mga sinasabi. Gayunpaman nasa sabik at hindi maiwasang kabahan si Shinra na baka ay may kinalaman si Captain Burns sa kanyang nakaraan, at nang sila ay makarating sa katedral, ipinakilala sila ni Maki kay Captain Burns at sa iba pang miyembro ng Company 1 bilang mga bagong recruit para sa isang training. Subalit biglang hinamon ni Shinra si Captain Burns ng isang sparring, ikinagulat ito ng lahat, sumang-ayon si Captain Burns sa hamon ni Shinra upang masukat ang kakayahan nito. Samantala hindi maiwasan ni Captain Obi na mag-alala para sa kanyang mga tauhan sapagkat kilala ang mga miyembro ng Company 1 na mahihigpit at malulupit. Nang mabalitaan naman ni Tamaki ang tungkol sa sparring ni Shinra, agad siyang nagmadaling pumunta sa practice ground. Bago magsimula ang sparring, iminungkahi ni Captain Burns na ang mga mauunang sasabak ay ang magsisimula sa pinakamababang numero ng kumpanya, ibig sabihin si Takero ang unang lalaban. Walang nagawa si Takero kundi harapin si Lieutenant Reka, sa pagkakataong yon, hindi pa siya kumpiyansang gamitin ang kanyang apoy, subalit nahikayat siya ni Reka sa pamamagitan ng pagbibigay ng kumpiyansa at patuloy na pag-uudyok sa kanya. Kahit na natatakot ay tagumpay na nakapagpakawala ng mga atake si Takero, subalit iniwasan lamang ito ni Reka na parang timang, kaya naman napilitang gamitin ni Kerem ang kanyang thermo-acoustic cooling nito upang apulahin ang apoy. Nakalikha rin ng yelo si Kerem gamit ang kanyang aparato, kaya naman namangha ang ating mga bida nang makita ito. Ipinaliwanag ni Kerem na kaya niyang mai-convert ang apoy bilang enerhiya, habang ang tunog mula sa kanyang aparato ang nagpapalamig sa hangin, dahilan upang makabuo ng yelo. Gayunpaman oras na para sa susunod na kalahok, pumayag na si Captain Burns na sabay niyang haharapin sina Shinra at Arthur, na pagpasyahan ni Arthur na siya ang mauna, subalit nang sinubukan niyang atakihin si Captain Burns ay nasangga nito ang kanyang espada gamit lamang ang kamay. Hindi makapaniwala si Arthur na madali lamang winasak ni Captain Burns ang kanyang Excalibur, gayunpaman sumunod ng lumaban si Arthur at bawat sip ang pinapakawalan niya ay ramdam ang matinding puwersa na nagpayanig sa paligid. Ikinagulat din ni Shinra na wala man lang pinsalang natamo si Captain Burns, tinanong siya nito kung anong dahilan kung bakit nais niya maging bayani, matapos marinig ang kanyang mga sagot sa isang kumpas lamang ng paa ni Captain Burns ay tumalsik na si Shinra. Matapos ang laban, malinaw na hindi pa pantay ang antas nila Shinra at Arthur kay Captain Burns, gayunpaman pinuri pa din sila ni Kerem sa kanilang naging performance at sinabi nito na simula ngayon ay siya ang in charge sa kanila sa pagsasanay. Samantala isa sa mga miyembro ng ika-1 kumpanya ay isang traidor, ang tinyente ay lihim na nakipag-usap sa isang evangelist, ipinahayag nito na kailangan pa din magpatuloy ang infernalization ng walang hadlang. Sa Company 8, ibinahagi ni Habana kila Obi ang kanyang mga natuklasan, nakasaad dito na may mga pagkakataong may mga gumagamit ng insekto upang tusukin ang isang tao upang maging isang infernal, at naiiba ito sa unang kaso ng kusang pagliyab ng isang tao.
5 araw na ang nakakalipas matapos sumali sila Shinra at Arthur sa Company 1, mayroon lamang silang 1 buwan upang makakalap ng impormasyon, at ang kanilang tinyente ay hindi mapakali at araw-araw silang binibisita dahil nag-aalala ito sa kanila. Nalaman din ni Shinra na kasama rin ni Hinawa si Captain Habana. Gayunpaman, napag-usapan nila ang tila mapayapang kapaligiran ng Company 1 at mukhang wala itong itinatagong anumang anomalya. Sinabi ni Habana na malakas ang pakiramdam niya na isa sa mga high-ranking soldiers dito ang salarin. Samantala habang mapayapang nag-umagan sila Shinra at ang iba, biglang isang alarma ang kanilang narinig senyales ito ng paglitaw muli ng isang Infernals, kaya't nagtungo na sila sa lugar ng insidente. Matapos ibigay ni Lieutenant Kerem ang utos sa mga sundalo, si Shinra at Arthur ay inutusan naman niyang manatili muna at maghintay dito, habang aalamin muna nila kung kakailanganin nila ng backup. Subalit si Shinra ay nakaramdam ng isang presensya ng Infernal, nakita niya ang isang sibilyan ngunit napansin niya na may nagtusok sa likuran nito at dito na ito nag-transform ang lalaki sa pagiging Infernal, kaya naman agad na hinabol ni Shinra ang salarin sa iskinita, pero ang tanging nadatnan niya doon ay sila Rekka at Kerem. Agad na nagpalusot si Shinra na sila ay naligaw upang hindi sila mahalata, at nang dumating na si Tamaki inulat nito sa mga tenyente na naayos na nila ang insidente ng Infernal, kaya't si Kerem ay inutusan na ang lahat ay umuwi na. Hindi mawala sa isipan ng dalawa ang nangyari kanina. Hinala ni Arthur na may kinalaman ng mga tenyente sa insidente. Ikinwento rin ni Shinra na may isang fire soldier na nagtusok ng insekto sa likod ng sibilyan, dahilan upang ito'y mag-transform at maging infernal. Kaya naman sila Shinra at Arthur ay nagsimulang mag-imbestiga, na pagpasyahan nilang tignan ang silid ni Kerem, at sa loob ng lamesa nito ay natagpuan nila ang isang insekto na ginagamit sa infernalization. Ngunit biglang dumating si Kerem, ibinunyag nito na sinadya niyang iwan ang insekto sa kanyang lamesa, sapagkat napansin niya ang kaina-hinalang kilos nila kanina. Ngayon alam na ni Kerem na iniimbestigahan din ng Company 8 ang kasong ito, kaya naman ibinahagi din niya sa dalawa na ang hinala niyang nasa likod nito ay si Rekka. Ikinwento din ni Kerem ang trahedyang naganap 2 buwan na ang nakakalipas, kung saan 2 bata ang nasunog sa hindi maipaliwanag na paraan. Ang masaklap pa dito natagpuan niya ang misteryosong insekto sa mismong lugar na iyon, at labis siyang nabagabag sa ideyang na ang matalik niyang kaibigan ay tuluyan ng nabulag sa kadiliman. Samantala ginagamit at minamanipula ni Rekka si Tamaki upang dalhin sa kanya ang mga batang paslit, ipinaliwanag niya sa lahat ng mga naruroon na mayroon siyang isang sagradong panalangin na magsasalba sa mga bata sa misteryosong pagkasunog. Bago isagawa ang kanyang binabalak, inutusan muna niya si Tamaki na umalis sa lugar, subalit iginiit ni Tamaki na nais niyang makita si Rekka na nananalangin. Dahil dito, napilitan si Rekka na yakapin si Tamaki hanggang sa mawalan ito ng malay. Sinubukan ng ginang na ilayo ang mga bata, ngunit inunahan na ito ni Rekka at ginawa itong isang infernal at saka ito tuluyang pinatay. Gayunpaman nagkamalay na si Tamaki, napagtanto nito na si Rekka pala ang nasa likod ng mga pag-usbong ng mga infernal, ngunit sinaktan siya nito, at ipinahayag na handa siyang isakripisyo ang lahat ng mga bata upang makalikha lamang ng infernal para sa evangelist. Masakit para kay Tamaki na ang taong nirerespeto at iniidolo niya ay ito palang gumagawa ng kasamaan, muli siyang sinaktan ni Rekka at sinabihan siyang manahimik na lamang. Gayunpaman muling ipinagpatuloy ni Rekka ang kanyang plano, ang isang bata ay nagawa niyang gawing infernal at agad itong naramdaman ni Shinra sa himpapawid. Subalit ang bata ay nagawang makontrol ang apoy at hindi ito naging infernal, natuwa si Rekka dahil nakagawa siya ng isang pilot light, kaya't nasasabik na siyang ipagpatuloy ang kanyang eksperimento sa iba pang mga bata. Pilit na nagmakaawa si Tamaki kay Rekka na itigil na ang ginagawa nito. Ginamit niya ang kanyang apoy upang humingi ng saklolo, at sinubukan niyang harapin si Rekka, ngunit patuloy lamang siyang pinabagsak at binubugbog nito. Sa gitna ng pangyayari, sinabi ni Rekka na si Tamaki ang pananagutin niya sa krimeng ito. Sa inis ni Rekka, napagpasyahan na lamang niyang tapusin si Tamaki, subalit sa tamang pagkakataon ay dumating si Shinra na may bagsik ng isang demonyo, at tinapakan niya ang mukha ni Rekka hanggang sa ito ay bumaon sa lupa. Matapos ang nangyari, napahagulgol na lamang si Tamaki at nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya ni Shinra. Naalala ni Tamaki kung paano niya lubos na hinahangaan ang masiglang personalidad ni Rekka, palagi itong nangunguna sa mga misyon at kitang-kita ang nag-uumapaw nitong kumpiyansa. Ngunit sa kabila ng positibong pagkilala ni Tamaki dito, siya rin pala ang magtatangkang pumatay sa kanya.
Ngunit sa kabila ng natamong atake ni Reka ay nagawa pa nitong makabawi ng lakas at umatake ng umaapoy na suntok kay Shinra pero nagawa itong makounter ng ating bida sa pamamagitan ng isang submission hold. Gayunpaman nakawala dito si Reka at sinabihan si Shinra na huwag manggialam, habang si Tamaki naman ay namangha ng makitang kaya ni Shinra na labanan ng kanyang tinyente. Napansin ni Reka na naaakit ang kanyang insekto sa apoy ni Shinra, napagtanto niya na si Shinra ang ikatlong taong hinahanap ng Evangelist sapagkat ang apoy nito ay may dalisay ng isang Adola Burst. Ibinunyag ni Reka na matagal na siyang naghahanap ng mga batang compatible sa Adola Burst, kaya naman napagtanto ni Shinra na ang ganitong uri ng sakripisyo ay may malalim na koneksyon sa sarili niyang nakaraan, pati na din sa pinagdaanan ni Hibana. Upang subukan ng lakas ng apoy ni Shinra, ipinakita ni Reka ang bagsik ng kanyang kapangyarihan, prinotektahan ni Shinra si Tamaki mula sa apoy pero tuluyang nasunog ang mga damit nito. Ngunit sa kabila nito, nakiusap si Tamaki kay Shinra na talunin ang kanyang tinyente. Alam ni Shinra na mas malakas sa kanya si Reka pero naniniwala siyang kaya niyang talunin ito sa pamamagitan ng bilis at liksi. Gumawa ng paraan si Shinra upang mapatalsik si Reka sa himpapawid at sa pamamagitan nito dito siya nakakuha ng kalamangan kay Reka at gamit ang napakalakas na puwersa ng axe kick muli niyang ibinaon ang mukha ni Reka sa semento. Dahil sa nangyari ay tiniyak ni Tamaki na ligtas ang mga bata habang si Shinra naman ay ramdam na ang kanyang pagkapagod sa laban. Ngunit mariing tumanggi si Reka na matalo sapagkat hindi niya hahayaang makatakas ang batang may potensyal at ipinahayag na handa niyang gawin ang lahat para sa Evangelist. Nang tanungin ni Shinra ang tungkol sa layunin ni Reka, nagsimula itong mabaliw at ipinahayag na kailangan nilang gawing apoy ang buong sangkatauhan hanggang sa maghari ang dakilang apoy at ang mundo ay magiging pangalawang araw. Bago pa man maitakas ni Tamaki ang mga bata, nagsagawa si Reka ng isang malawakang pag-atake upang puksain ang lahat ng naroroon. Wala itong pakialam kahit siya'y masunog sa sarili niyang apoy, ngunit bago pa niya ito maisakatuparan, dumating si Kerem, pinigilan siya, at ginamitan ng yelo ang kanyang mga kamay. Sinubukan ni Reka na tunawin ang yelo, pero lalo lamang siyang binalutan ni Kerem ng yelo hanggang sa ito ay tumahimik. Dumating din si Woyan at sinabi nito na posibleng isang malaking organisasyon ang nasa likod ng misyon ni Reka. Ngunit biglang inasasinate si Reka ng dalawang hindi kilalang mga tao mula sa malayong building. Sinubukan nitong patayin din si Kerem pero nagawa siyang masagip ni Woyan at tinamaan ang braso nito. Dahil dito gumawa si Shinra ng makapal na usok upang sila ay makapagtago at hindi madamay ang mga bata, at natuklasan ni Shinra ang mga kalaban mula sa kinaroroonan nito. Inutusan ni Kerem si Tamaki na markahan ang mga kalaban at sa kanya ito ginamitan ng yelo upang matukoy ang mga kinalalagyan nito, dahil dito napagtanto ng mga ito na sila ay tukoy na kaya agad na silang umatras. Matapos ang nangyari, naniniwala si Kerem na hindi talaga masamang tao noon pa man ang kanyang kaibigan. Naniniwala siya na may nagtulak kay Reka upang ito ay mapunta sa maling landas. Kumbinsido rin si Shinra na ang kanyang kapatid ay nasa kamay na ngayon ng Evangelist at ginagamit para sa kasamaan. Sa kabila ng magkaibang pananaw, nagkasundo sina Shinra at Kerem na magtulungan upang tugisin nila ang Evangelist. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panonood.